kainin ng aswang. Pero binalikan ko si Lula mo at sabi ko, Lula, turuan mo ako kung paano ko malaman na yung taong inasalubong ko ay isang aswang. At madilim yung sinabi sa akin, Abo, madali lang. Pag kayo ay nakasalubong, nakaharap ng tao, bata man o matanda, pag hindi siya tumingin sa iyong mga mata, Susugod yata to. aswang. Puro laki lahat, sir. Siguro, kasi Ano babae dyan? doon kami, hindi ko alam na mayroon ding aswang dito. So magsimula na akong tumingin sa inyo mga mata at alamin ko kung wala bang ungo sa hapong ito, wala bang aswang. Magsimula ako doon. Speaking mo babae, meron. Okay lang. Nakasmile naman. Yung isa dyan kumakain dahil ungo din yan aswang. Maramihan ay nakangiti, nakatitig sa akin. Kung buhay pa lang ang lula ko, ibalita ko sa kanya, safety ang buhay ko ngayon. Kasi wala pa akong napansin na isang aswang. Magandang hapon sa iyo lahat. May ganda pa si Lula. Yung hindi daw pumalakpak, aswang daw yun. Mas lalong safety ako ngayon dito. Kasi wala aswang. Ipakilala ko lang sarili ko. Galing kami ng Bukidnon. Pumunta lang dito for the first time. Alam nyo, bago ako magpatuloy, gusto ko magpasalamat sa isang tao na ngayon ko lang nakita harap-harapan. Siya ay si Manong Chavez. Nakasan nyo naman. Uy, para kayong mga ibon. Siya si Manong Chavez. Lakasan nyo. Kasi ang pagkain at snacks tubig ay galing kay Manong Chavez. So dagdagan pa yan sa gabi kung manatili kayo dito. Una sa lahat, pasensyahan nyo yan. Pasensya nyo lang kami. Kasi iba ang Tagalog speaking namin doon sa amin. Bisaya ako. Mayroon bang Bisaya dito? Isigaw mga Bisaya! Ang dami pala natin. Mayong hapon sa inyo mga Cebuano, mga Bisaya. Ipataas ang kamot sa mga Bisaya. Pagkataghan makaayo sa mga Bisaya. Sa hapon ito, kasama ko ang isang nasaktan, isang nasugatan. Bakit? Siya ay isang negosyante at mayroong napataw sa kanya na magbayad siya ng malaking taxes. Nabinta ang kanyang arianan in the amount of 25 million pesos. Malaki ba yung 25 million? Malaki na yan. Para lang ibayad sa buwis. Ladies and gentlemen, kasama ko, galing sa Bukidnon, sa negosyante, Mr. Magdil Acosta, kaway-kaway dyan, nalapakan niyo mga kapatid. Siya ang nagbayad ng milyones para daw takawin ng mga buhay. Nasaktan yan. Masakit yan. 25 million para lang mapunta sa bulsa ng magnanakaw. Yes, 1 minute. Grabe ka, 1 minute, 2 minutes lang. Ito, 1 minute daw. Pinag-explain ko lang to. Mga kapatid, kahit saan marinig ko na ang tao ay galit na. Mag-resign na daw. Galit na galit kay! Nakasan nyo, galit na galit kay!
500 pesos. Kung sino yung naawa kay BBM at bakit punta dito, 500 pesos. Magbilang ako hanggang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Ako ay naawa kay BBM. Sa totoo lang. Bakit? Tanungin kita, siya ba ay mahimbing natulog ngayon? Nakatulog natin ito. Yes or no? Nakatulog ba siya maayos? Yes or no? Wala na siyang tulog ngayon. Nakakain ba siya na maayos? Hindi. Siya ba ay nag-enjoy sa ngayon? Sa mga ka, si BBM ngayon ay talagang malungkot at matamlay sa panahon ito kasi andito tayo nakaisa na siya sana ay mahiyana at iiwan niya ang Malacanang. Paya pa kayo dyan? Lakas-lakasan natin. Gusto niyo ba na siya ay mababa na? Salamat mga kapatid sa presensya niyo sa hapon ito at sana naman mahiyana si BBM at aalis na para tayong lahat ay maging masaya. I'd like to leave this talk before I take the seat. Para to sa inyo. Ang kasabihan, sabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Magtagumpay lamang ang masasamang espiritu kung tayong matitilong tao, walang gagawin. Thank you and good afternoon. Maraming salamat, Professor Gordon Torres. Maraming pong salamat. Alam mo, Sera, eto napula ko lang, totoo lang, ang galing-galing niyong magsalita. Yes. Oo, hindi kasi the usual, kapag may mga naririnig ka, dami na namin narinig na nagsasalita. Usually, kapag nagsasalita sila, seryoso. Kayo may injection kayo ng sense of humor. Ang galing nyo. Galing ka to ng asawa ko, pwede pakis naman. Thank you! Maraming salamat, Pastor Gordon. Next, we're going to call on our very own Attorney Jimmy Bondo. Ito, ang dami namin po pwedeng sabihin dito kasi talagang tunay na kaibigan. Totoo yan. Talagang may utang na loob tayo dito sa Wala tayo kung wala ang kaibigan natin ito. mahal natin itong taong to. Attorney Jimmy Bondo, palakpakan ay kasama si Gordon! Magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi po ako tagapagsalita ngayon, ako po ay volunteer. Ako po ay umakyat lang dahil meron akong i-introduce na mga tao na magsasalita sa atin ngayon. Ang lahat po ng ginagawa natin ngayon ay anti-corruption. Tama po ba? Nalulunod na po tayo sa korupsyon. Luzon. Yung Mindanao halos hindi na napapansin. Nandito ho kami sapagkat yung problema ho ng Pilipinas, problema rin namin. Taxpayer din po kami. Nagbabayad din ho kami ng buwis. Kung may problema man sa Mindanao, damay din ng taga Luzon, taga Visayas. Nakita na po natin. Kasi hanggang ngayon, yung usapin ng rebellion, nandiyan pa. Hindi pa ho matapos. So, kami, ang mensahe ho namin, nandito kami, kailangan nating magkaisa. Lalo na, yung panawagan natin ngayon, labanan itong napakawalang hiyang korupsyon na ito. Nang dahil dito, nawala ho ang respeto ng mundo sa atin. Nawala ang respeto ng mundo sa kayumanggi. So kami, sa Mindanao, kami po ay nakikiisa. Kung ano yung nararamdaman. Mainit na ang pinag-uusapan natin. Lalo na ang revelasyon ni Attorney Saldico. Abangan po natin ang part 2 and part 3 niyan. Talagang ang mga bagay-bagay na tinatalakay ngayon mainit. Totoo naman yun. Kaya nga kung anong init na nararamdaman nyo ngayon, siya rin ang init sa ulo na nararamdaman natin. Totoo. Lahat tayo pantay-pantay. Pero nako, I'm sure mainit din ang sasabihin nito. Mainit din siya. So, Mga palakpakan po kaibigan. natin
Palakpakan po natin siyempre ang susunod po na speaker natin ngayong hapon, Professor Norin Norin Palong. Palong. Palakpakan po natin siya. Maraming salamat. Sa mga taga Mindanao, Assalamualaikum. Mga taga Mindanao, saan kayo? Alhamdulillah. Magandang hapon. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. BBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang may pasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At ang nag-deliver punta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo. Galit, panawagan, may pananagutan. Maraming salamat sa inyo. Alam mo, gusto namin kayong marinig. Palakpakan nga na may kasamang sigawan! Sigaw niya, ay! Ay! Kailangan once in a while mapakinggan natin sa kung saan sila, di ba? Totoo. Kanina, kung saan po kayo komportableng pumosisyon, doon na lang kayo, ha? Oo, kung gusto nyo Para wala na tayong pag-uusapan pa. Kung komportable kayo dyan kayo, ha? Kung gusto na nyo, doon sa taas, pwede po. Pwede po. Okay, Bakit ang pero pwede? ngayon mga kaibigan, mag-roll call ulit tayo ha, mag-roll call tayo. Nasaan ang mga INC? Nasaan ang mga JIL? Nasaan ang mga KOJC? Nasaan ang kabatirang Muslim? Ang mga Kristiyano? At ang mga Katoliko? In short, tayong lahat ay Pilipino! Palakpakan na may kasamang sigaw! Piraso yan. Meron tayong Brahman, ilang piraso yan. Tandaan niyo, sa Ukraine, 3 taon na. Pero ang armas ng Russia hindi naubos. Kaya niyo bang ubusin ang armas ng China? Mga kasama, ang suliranin natin pagkatapos nito, at ito'y matatapos, tandaan niyo yan. Yung suliranin natin ito ay matatapos, magiging hawa tayo, pero huwag niyong kalilimutan, hanggat merong kano. Kindness! Hindi ba? Kung meron kayong nakita nangangailangan, maniwala kayo. Tutulong at tutulong kayo. Hindi nyo pababayaan kahit yan ay kaaway ninyo sa korupsyon na nangyayari. Alam ninyo kung hindi yan interest ng Amerika, pipigilan nila yan. Pero dahil lang sa ito'y nakatutulong na itago ang kanilang interes, hindi natin sila napapansin, hindi natin sila nakikita, kaya okay lang, mag-away kayo, walang problema. Yan ang ating katatayuan. Bakit ko alam? Ako ay nagtrabaho doon sa isang institusyon.
na kung saan ay may kinalaman sa foreign policy. Kasama ako ng mga taong yan sa matagal na panahon kung paano magmanipula ng hindi lamang ng lugar kundi ng bansa. Kaya alam ko kung ano ang kanilang ginagawa. Isa sa katibayan, nung magkaroon tayo ng eleksyon ng 2010, itong sample, para sabihin nyo naman ako'y bola-bola. Hindi. Bibigyan ko kayo ng isang ehemplo. Noong 2010, dati-rati, ang umahawak ng eleksyon ay NAMFREL. Hindi ba? Sino nakakaalam na NAMFREL dati ang namamahala sa eleksyon? Subalit noong 2010, ang NAMFREL ay pinalitan ng PPCRB. Tama? Tama ba ako? Hanggang sa kasalukuyan. Sayang tayong mga Pilipino. Napakaganda ng ating kaugalian na walang kapareho kahit sa buong mundo. Wala. Sabi ko sa inyo, nanggaling na ako sa maraming lugar. Gawain ko yan sa gobyerno nung araw. Wala akong makita. Yung dati-dating ikinahihiya ko ang pagiging Pilipino nung makita ko kung sino ang Pilipino. I'm so proud. Kahit kayo ngayon dito, tandaan ninyo. Bakit? Ang kaaway nila ay ang China dahilan sa pinoprotektahan ang Taiwan. Ang magkaaway ay ang China at ang Amerika. Ano ang kinalaman natin dito? Wala tayong pakialam sa awayan ng dalawa, subalit mapapansin ninyo pati ang ating sandatahang lakas ay nakikisama. Bakit? Ang kaaway ng Amerika ay dapat kaaway ng Pilipinas. At kapag hindi kaaway ng Pilipinas, ang kaaway ng Amerika, doon ka sa The Hague pupunta. Ang suliranin ng ating bansa ay yung pagkakaroon ng base militar dito sa ating bansa. Who is that? Hindi sila papayag. Meron kong dumadating. Ang mga Amerikano ay tumutulong pag merong sakuna sa Pilipinas. Pero nung dumating ang EDCA, na ngayon ay merong base militar sa Pilipinas, na ang sabi nila nung una ay 4, naging 9, pero naniniwala po ako na ito ay lampas doon ang bilang. Sa dami nila dito at sa dami na kanilang mga gamit, wala kayong nakitang isang helicopter ng mga Amerikano na nagdala ng tulong sa kapwa natin Pilipino. Bakit? Sila ay nagtatago upang hindi makita ng mga Pilipino ang kanilang presensya sa ating bansa. Bawal sa kanila ang ma-expose. Tandaan niyo yan. At itong ginagawa kong ito sa pagsasabi tungkol sa kanila, delikado ang aking buhay. Bawal ma-expose ang Central Intelligence Agency. Yun po yung armas ng Amerika na kung saan ang ginagawa ay magmanipula ng mga bansa. Hindi lamang magmanipula kundi mag-assassinate ng sino mang tao na kung saan ay magiging hadlang sa kanilang interes. Kaya ako po ay hindi iba na magiging target nila sa aking sitio. Taas ang kamay na may mga asawa. Isa o dalawa. Okay, taas ang kamay ng binata. May mga binata pa ba dito? Ayan, mga binata. Ayan. Ang mga dalaga. Wala ko tayo dyan. Baka nandito yung forever nyo. Ayan. So, sir, mga single. Taas ang kamay ng mga single. Ayan. Diba, bago kayo nag-asawa siguro, itong kantang to ay something from, I believe from the late 80s or between mid-80s. Ang kanta, naaayon po yan sa history o sa nararamdaman nila ng pagkakataon nila. Ito pong kantang ito ay para sa mga na-confused.
para sa mga na-confuse ng araw kung sino ba yung pipiliin nila. Gutom. Tumigil doon sa nagtitinda ng kwek-kwek. Nagugutom yung tatlong bago. Nakatingin. Alam niyo ang ginawa ng isang mama? Nagugutom ba? Ulitin ko, tandaan niyo to. Basta may Amerikano, may gulo. Simula noong 1898 na sila'y dumating dito hanggang sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay hindi nakakahingi. Anong meron ngayon sa Pilipinas? At bakit meron tayong kaguluhan? Akala niyo ba yung issue ng politics has nothing to do with the military issue doon sa tinatawag na foreign